BBM, papayagan ng umalis si Tambi. Oh, pinagbawalan, di ba? Mamaya pag-usapan natin. Boying, takot kay Tambi. Dito malalaman natin kung si Boying takot kay Tambi. Napakaganda nito, malalaman natin. Makikita natin kung sino ang kukurap dahil alam ng lahat, maraming ebidensyang alam itong si Tambaluslos. Eto, galing ito sa isang reliable person. BBM, hindi na aabot sa 2028. Di umano. Ito, nabalitaan ko lang, may nag-message sa akin. Hindi ko na sasabihin kung sino ito. Sa tingin po ba ninyo, aabot pa sa 2028 si Bongbong Marcos? Ako, honestly, hindi ko sigurado. Kaya kayo, tinatanong ko, ano sa tingin ninyo? Aabot pa ba ang administrasyong Bongbong Marcos hanggang 2028? Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Kaya naman para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Simulan po natin dito. Ito, pag-usapan natin yung nangyari kanina. At syempre, yung sinabi nung hari ng hari ng presscon. O, kilala nyo kung sino hari ng presscon? Dito. Tingnan po natin. 7 buwan mula nang mag-resign bilang House Speaker si late Representative Martin Romualdez, inihahanda na ng Ombudsman ang reklamong money laundering laban sa kanya. Kaya hinihiling ngayon ng Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na ipa-freeze ang mga ari-arian ni Romualdez. We're waiting for the Romualdez case to start calling, or the Romualdez cases to start calling. And the first case would be about money laundering. It's related to corruption and money laundering. So namin ma-freeze order para mapangalagaan natin yung mga salapi na dapat na pag-aari ng bayan. Yon, teka muna alam niyo na kung sino yung hari ng presscon. O, ito si Boying. Sa lahat ng sekretary sa buong Pilipinas, ito talaga matindi. Oo, talagang parang nagtatalo sila ni Claire, no? But anyways, of course si Claire nasa yan, di ba? Talagang trabaho niya yan. Spokesperson niya ni Lisa. Hindi ni Bongbong. Pero puntahan natin ito. Ayan, kakasuhan, iimbestigahan itong money laundering. Pag money laundering, may connection yan posibleng may connection yan doon sa corruption. Kasi bakit mo lilinisin yung pera? Ibig sabihin, kaya mo itinatago dahil nakuha mo ito sa maling pamaraan, hindi sa legit na paraan. So yun ang iimbestigahan. Kaya kakalampagin na ang bangko, ang AMLAC ito ni Boying at i-freeze yung account ni Tambi. Kaya nga naman, doon nagkaroon ng problema. Bakit ninyo iimbestigahan si Tambaluslos? Tuloy natin. Yun po yung ating hinahabol dito. Pero ayon sa kampo ni Romualdez, wala pa silang natatanggap na opisyal na abiso sa anumang application o freeze order. Kaya speculative nila ang pagsasabing may nakaumang ng ganyan. Wala rin umanong reklamo laban kay Romualdez sa ombudsman o kahit anong korte. Kung may reklamo na, sasagot nila sila sa tamang forum. Samantala, humiling na ang ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary hold departure order laban kay Romualdez. Kasunod yan ng pagpapaalam nito na magpapacheck up sa Singapore na tinanggihan na ng ombudsman. Hindi namin siya pinaalis, hindi namin pinayagan na ma-lift yung buriti niya. Kasi nga, naka-lookout order because we've been investigating him actively. Baka hindi na bumalik Para namang sobrang... Tindi, no? Baka hindi na. Hindi, eto magpapaalam. Magpapa-check up sa Singapore. May kaduda-duda yan. Kaduda-duda yung biglang alis ng ganyan. Baka magdadala lang ng pera. Alam po naman natin ng Singapore, di ba? Mayamang bansa yan. Bakit ka dyan magpapa-check up pa? Kailangan ka naman dito. So, ang ginawa nito si Boying, may ilbo na siya, no? Hindi na siya pinayagang umalis, parang bata ang ginawa dito kay Tambaluslos. Iyan po ang kinagalit. Diyan po nagsimula yan. Parang nakapo na ito si Romualdez. Teka muna. Parang ako ang idinidiin dito. Bakit ako? Alam naman natin na ito si Boying ay bata to ni Bongbong Marcos. So ayan na. Pataasa na sila ng ihi. Ang tawag namin dyan, paanghangan na ng utot. Teka muna, sino ba kayo? Bakit nyo ako pipigilan? Pipigilan nyo ako?
Hindi nyo ako paalisin? Magsasalita ako dito, bakit nyo ako pinag-iinitan? Kaya dito yung sinasabi ko sa inyo, ha? Dito natin malalaman kung bukas o baka maya-maya lang magbago ng isip si Bongbong Marcos, paalisin natin si Tambaluslos. Alam natin, maraming hawak na ebidensya si Tambaluslos. O, pwede siyang madiin dito. Titingnan natin. Ngayon, dyan din natin malalaman kung tunay na malakas ang Rimulya sa Marcos. Tandaan po natin ha, ang laki ng nagamit ng Bongbong Marcos kay Torre. And yet, nung nagkakiskisan si John Vic at saka si Torre tinanggal bilang PNP chief. So ngayon, malalaman natin. Pag bigla-biglang pinayagan si Tambaluslos makaalis, ha? Kumurap. Kumurap ang weak nating presidente. And at the same time, makikita natin na natakot din to si John Vic. Kasi pwede naman siyang magsalita, di ba? Binigay niya na yan eh. Wala ka namang babawiin niya. Sa bagay, Rimulya to. Yung isang Rimulya, naalala nyo, nagpaano siya ng t-shirt? Nagpa-hulihin yung t-shirt? Yung yung nakahubad? Nalintikan siya ng media dahil naghahalo ng semento, hinuli. Di sorry siya ngayon. Ngayon, tinanggal niya na yun. Tingnan natin, baka bukas, nagmamadali, nagkukumahog pa. Itong magkaibigang Bongbong Marcos at saka itong si Boying, umatras ang Yagbols at paalisin na si Romualdez. Kung incidental na nahuli si Saldico sa Europe, wala siyang aalis. Gate ng kampo ni Romualdez, hindi ipinagbabawal ng lookout bulletin order ang pag-a-abroad. Nire-require lang nito ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Kaya nga kumuha ito ng Travel Authority mula sa liderato ng Kamara na aprobado na mula April 20 hanggang May 4, 2026. Siyempre, aaprubahan niya ng Kamara, hawak mo yan eh. Yun ang punto ng abogado ni Romualdez, ni Tambaluslos. Aprobado to ng ng Kamara. Hawak mo sa leeg dyan. Namimigay ka daw ng pera dyan, sabi ni Chanko eh. Sabi din ng mga 18 Marines eh. Ang daming nakakatanggap dyan ng envelope ng pera. Ang paalam niya para sa long overdue follow-up sa kanyang angioplasty surgery, sabay tiyak na babalik sa Pilipinas. Pero sa ngayon ay nasa Pilipinas pa siya ayon sa kanyang kampo. Pero mabigat yung surgery na yun ha. Hindi biro-biro yun. Although marami namang nakakaligtas dyan, no? Pero anong nangyari sa'yo? Hindi natin alam. Totoo ba yung ipupunta mo dyan na ikaw ay ooperahan? No? Bakit hindi sa Pilipinas? Kaya ang daming questions eh. Iniimbestigahan ka tapos aalis ka. Di ba? Amaya, tama nga naman si Boying. Baka hindi to bumalik. At isa pang duda ko dyan, itatakbo pera niyan. Itatakbo maleta. Ito isa akin lang ha. Hindi po malayo sa katotohanan yun. Remember this nung una pa lang, nagkaroon ng Maharlika fans, di ba? Pagkatapos nun, biyahe ng biyahe si Bongbong. Hindi naman natin alam, meron ba silang nabuong trabaho doon? Meron bang nag-invest sa Pilipinas? Hindi malayo sa katotohanan na yung biyahe ni Bongbong Marcos na yun, itinatabi na yung pera sa ibang bansa. Hindi rin malayo to dito ha. Na isinusubi na. Kasi biglaan to. Biglaan tong pag-alis ni Tambaluslos na to. Samantala, tinanong ng media si Rimulya kung hihingi rin ng ombudsman ng freeze order sa mga ari-arian naman ni dating Senate President Chis Escudero. We will get there also. Papunta rin tayo dyan. Active pa rin ang investigation. The papers are being prepared as we speak. That's why the complaint will soon be on the stage of preliminary. Eto, mamaya sasagutin ko yung patungkol kay Chis Escudero kasi meron po tayong narinig, again, sa isang reliable person. No? Maya po yan kasi para pasok doon sa topic, doon sa part, kasi pag-uusapan natin mamaya itong pasabog ni Tambaluslos. So standby, dito muna tayo kay Boying. Investigation. Kaugnay naman ang mga sinabi ni Ramil Madariaga sa impeachment hearing sa Kamara na nagbagsak siya ng bags na may milyong-milyong piso sa parking lot ng ombudsman noong December 2022, binabalikan na ang mga kuha ng CCTV. We are trying to look at the records of the CCTVs. If they're still existing, they're still trying to review it. We're doing our own thing here to check the veracity of the statements of Mr. Madariaga. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Yeah, next po. Ngayon, ang tanong, nahuli na ba si Claire? Ay, si Claire. Nahuli na ba si Saldico? Pag-usapan natin. Dahil ito si Claire, nanggagalaiti na naman. Akala mo, asawa ng presidente. Akala mo, kabit ng presidente. Tingnan natin. Ang Pangulo po ay nagsalita na. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin.
So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? Ayun, ang tinatawag niya dito si Roque. Kasi sabi ni Roque, hindi naman daw nahuli si Saldico. Tinanong kay nagsalita na pa. Basta na lang kami maniwala sa inyo. Bakit kayo maniniwala dyan sa fake news peddler na yan na si Roque? Yan yung sinasabi ni Claire. Ma'am, follow up lang po. May confirmation po ba tayo na may red notice ang Interpol kay Saldico? Mas mabibigyan po yan ng katugunan ni SOJ Vida. Pasa kay SOJ Vida. Bida-bida. Hindi niya masagot. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Maricel Alili, TV5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, may we have more details about Zaldico? Saan po siya nakasakay nung mahuli siya ng Czech Republic? Sino yung sinasabing isang lalaki na kasama niya? Was it a random check? Unang-una po, ang binigyan po ng authority na magsalita patungkol po dyan ay si Secretary Vida. So Yun. lahat po ng patungkol sa issues ni Zaldico ay mas mabuti po nating itanong mismo kay Secretary Vida. Yun, iwas puso si Claire. Hindi na may interview si SOJ Vida kasi papunta na doon, 'di ba? Sabi niyo susunduin. Iloloko niyo. Sa madaling salita, iwas puso siya. Tinatanong yung detalye nung pagkakahuli kay Saldico, wala siyang masagot, pinapasa niya. Tanungin mo siya patungkol kay Duterte, maraming alam 'yan. Baka pati kulay ng brief ni Baste alam 'yan. Tanungin mo Duterte. Pero tanungin mo doon sa mga patungkol kay Bongbong o doon sa mga balita ni Bongbong, walang alam. Wala. Tigil nyo na yung press-con na yun. Ba't nag-press-con pa kayo? Eh di sana si Bida na lang nag-press-con, hindi ka na lang pumasok. Wala ka rin palang alam. Wala rin palang sustansya yung tinayo-tayo mo dyan. But with all the disinformation circulating right now, may we know how come wala pa pong inilalabas na photos and videos of Zaldico? Kasi mayroon pong ibang country na involved. So maingat po ang gobyerno sa pagbibigay ng anumang anunsyo. Hayaan na lamang po natin na magtrabaho ang ating gobyerno at muli si Secretary Vida po ang maaaring sumagot sa iba pang mga katanungan. Ayun. So ba't walang pictures, walang videos? Sa madaling salita, ang sagot niya, basta maniwala na lang kayo. Hayaan nyo na lang ang gobyerno magtrabaho. Tanong kayo ng tanong. Hindi lang niya madiretso pero gano'n. Basta maniwala kayo. Sinabi yan ng Pangulo. Tapos. Tingin niya ata sa Pilipino robot. Basta nagsalita si Bongbong. Ano na eh. Legit na legit? Salita pa ni Bongbong? Last na lang, Yusek. Pero as we speak, ano po yung status ni Zaldico? Considered ba siya na arrested? Nakadetain po ba siya? Ako nasasagot. Mukhang yun din ang sagot ni Claire. Nasaan po siya ngayon? Ulitin ko lamang po, hindi po ako ang authority para magsalita patungkol po sa estado ni Zaldico. Mas mainam po na maitanong po ito kay Secretary Vida. Tanong mo kung anong kulay ng brief ni Pulong, baka masagot niya. Walang silbi. Nako. Thank you, Yusek. Related question mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Yusek, we were told that Secretary Vida was summoned to the palace earlier today. Would you be privy as to what instructions the President gave Secretary Vida? Hindi po tayo nakasama sa meeting nila. Ang napasama lamang po tayo ay ang patungkol sa uplift committee meeting. So, tinatanong, nagpunta sa Malacanang. Alam mo ba kung anong pinagbitingan? Wala rin siyang alam. Walang alam. Wala na sustansya. Sabaw na sabaw. Ano bang tatanong nyo dyan? What do you know about the President's instructions for the government agencies to work together to bring former Congressman Zaldico back to the Philippines? Muli, hindi po tayo privy sa anumang kanilang pag-uusap at meeting, pero in general po, ang Pangulo po ay nag-uutos kung ano ang nararapat at kung ano ang sinasaad ng batas. Thank you. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Leonario. Hi, Yusek. Can we have Palace's reaction to Batangas Representative Leandro Levista's statement on Zaldico pa rin po na hindi raw po dapat si Presidente ang nagre-report dahil Zaldico accused the President of being involved in the anomaly. And I quote, paano paniniwalaan ang proseso kung ang akusado ang may kustodiya sa testigo? Ayun, ganda ng tanong na yun. Anong masasabi ninyo na sabi ni Leviste, hindi dapat ang Presidente ang mag-a-announce kasi nga, ang Presidente ang akusado. Diba? Anong sagot? Tingnan po ninyo itong pangyayarin to ha. Kung ang akusado ang may... Kustodiya po. Sino po ang pinangangalanan niyang akusado? Si Bongbong. The President, I believe. Kailan po ba naging akusado ang Pangulo? Hindi po ba kayo dapat na nagtatanong sa kanya kung kailan ba naging akusado ang Pangulo? In-announce Tingnan nyo.
Nakita nyo? Hindi nyo na po na. Ulitin ko. Baka na. Hindi nyo nakita. Akusado ang Pangulo. Hindi po ba kayo dapat na nagtatanong sa kanya kung kailan ba naging akusado ang Pangulo? In-announce po ni Pangulong Bongbong Marcos that the Philippines Pansin nyo? Cut. Kinat agad, di ba? I-announce pa. Ganito si gano'n. Kunwari, control from SMNI. Ganyan. Lipat, tanong agad. Di ba? Dapat siya ata tinatanong nyo kung sino ba ang akusado, tapos lilipat agad. Kasi nga, hindi dapat si Bongbong. Mali sila doon. Ulit. Akusado ang Pangulo. Hindi po ba kayo dapat na nagtatanong sa kanya kung kailan ba naging akusado ang Pangulo? In-announce po ni Pangulong Bongbong Marcos that the Philippines will be sending a high-level coordination team to focus on bringing former Congressman Ko back. Siguro po gusto lang din nating malaman sino-sino po ba yung bubuo sa team na ito. Wala rin siyang alam. Orders ng Pangulo sa kanila. Muli, si Secretary Vida ang maaaring sumagot ito kung wala pa po siyang binibigyan na detalye, most probably because may involved na ibang country, kaya hindi pa po namin masasabi kung ano mga detalye patungkol dito. Wala siyang alam. Tanungin kita, Claire, ano ang type ni Baste sa babae? Anong type ni Pulong sa babae? Pagchismisan, alam na ito no? Okay. Si Senator Jimmy Ejercito, ang sabi niya po, the biggest challenge in bringing Ko back to the Philippines is ensuring his safety, warning that some groups may not want him to return and testify on the controversy. Sabi niya po, the challenge here is to bring him back in one piece. So, can Malacanang assure the safety of Mr. Ko and guarantee that he will be free from any pressure or influence? Bago po muna tayo magbigay ng assurance, definitely naman lahat ng po ng Pilipino ay dapat safe na bumabalik sa Pilipinas. Yan naman po ang assurance ng pamahalaan. Pero dapat tingnan muna po natin, saan nanggagaling yung sinasabing death threats? Meron na po bang naipakita? Meron na po bang na-blotter o whatever? So, tingin ko dapat doon muna kasi there's no basis. Diba? There will be lacking of basis if you cannot prove that death threats against Saldico. Mali dito si Claire. Sabi niya, tinatanong, magagaranti siya ba ang pag-uwi ni Saldico rito? Diba? Teka muna, walang basis yun. Saan ba nyo nakuha yan? Na-blatter ba na meron siyang death threat? May basis ba? Meron ba talagang Hindi. Kung ganyan ang reason ni Claire, para kang hindi abogado. Kasi hindi mo naman kailangan na meron kang talagang death threat para masabi na talagang delikado buhay mo. Kasi yung kanyang laki ng ibinubulgar, that in itself, ay delikado na buhay mo. Isipin mo, binubulgar niya ang presidente at House Speaker. Kailangan po ba bang antayin na mayroong death threat sa'yo? Kasi alam mo, ang totoong papatay, hindi yung magme-message, papatayin kita. Diba? Ganyan di ba sa high school? Kami kasi all boys kami. Yung mga nagsasabi, susuntukin kita, uupakan kita. Yung mga yan, wala yan. Puro yabang yun. Pero yung tahimik, yung talagang uupakan ka, hindi magsasalita yan, bibiglayin ka yan. So, Claire, wag kang tanga. Presidente yung tinuturo. Tapos walang aantayin mo magkaroon ng, alam ka naman mag-message si Bongbong, papatayin kita rito. Diba? Baka nga, alam mo, ako tingnan nyo hindi ako magugulat na baka may mangyari kay Saldico sa airport pa lang. Tandaan ninyo, ang hiling nitong pamilyang to sa airport. Anong nangyari kay PRRD? Sa airport pa lang. Nilapastangan na ang konstitusyon natin. Kinidnap si PRRD. Baka mamaya, airport to si Saldico. Magkakaroon na. Saldico International Airport. Papangalanan na naman. Nako. So, dapat doon tayo mag-start. May death threats nga ba? Kasi how can you assure somebody na hindi ka mapapariwara pagbalik mo sa Pilipinas kung wala naman death threats? But nevertheless, the government will always assure the safety and the needed protection to be given to Saldico. Pero ako, sa tingin ko, posible rin dahil na talagang nahuli si Saldico. Okay? Hindi ko sinasabing for a fact, but it's possible. Kasi yung pagtakbo ni, itong pagtakbo ni Tambaluslos, diba? Papuntang Singapore, masyado yung timing. Kaduda-duda po. Diba? Hindi natin alam kung dadalhin na yung pera doon, magtatago na siya, kung baka mamaya pagkatapunta sa Singapore, dumiretso na rin, i-meet si Saldico. We do not know.
Di ba? Mag-usap na lang sila para ipin down si Bongbong Marcos na kinatakutan naman ni Bongbong Marcos. Everything is possible. Di ba? But definitely, yung sinabi ko sa inyo na possibility, talaga namang malaki ang porsyento niyan. Dahil nga, itong timing ng pag-alis ni Tambaluslos. Next topic po tayo. Pag-usapan natin ng kaunti ito, no, dahil si Lenny nagpa-interview. Okay? At sinabi niya na, hindi ako tatakbo sa national. Pang-local lang siya. So, tatakbo siya ulit na mayor sa Naga. Okay, so tingnan natin anong reaksyon ng mga kakamping niya. Ito. Ang expert ng propaganda. Nagabi po Sir Ronald Gonsalat. Tingin niyo po ba ay Magandang gabi, G. Yes sir, tingin niyo po ba ay final na at wala na talaga magpapabago sa desisyon ni Mayor Lenny sa kanyang desisyon po na wag tumakbong Pangulo? Well, una, 2 taon pa, Jiggy, bago yung May 2028 elections. No? Ikalawa, ay hindi naman nakakagulat yung interview ni former Vice President Lenny Robredo dahil narinig na siya sa several interviews on the same topic na sinabi niya na hindi siya tatakbo. Ikatlo, mahalaga rin kung saan siya in-interview. Ito kasi ay in-interview siya sa isang local teleradyo channel na basically ang audience niya ay mga tiga-Naga. Parang ang sagwa naman, nakaka-1 taon ka pa lang bilang mayor, ay bigla ka na magsasabi na iiwanan mo na yung syudad kung saan ikaw ay binoto bilang mayor. No? Kaya kung makikita mo yung difference dun sa interview niya 2 weeks ago kay Bernadette Zambrano on national television, medyo iba yung kanyang tono. So sa madaling salita, umaasa pa to si Lamas. Kay Risa, umaasa ka pa. Uy. Umaasa pa siya na tatakbo si Lenny. Kasi bakit? Malayo pa naman ng 2028. Pangalawa, siyempre, in-interview siya ng local eh. So, nakakahiya naman na sasabihin niya, tatakbo siya ng national, iiwan na agad. No? So, kita natin na si Lenny natakot kay Sara. Ganyan po talaga kalakas. Alam naman kasi ni Lenny, hindi siya mananalo eh. Unless gusto mong kumita, takbo ka, kahit alam mong matatalo ka, kunin mo na lang yung mga kontribusyon ng mga politiko, and then, go your way. Kaya medyo nakakahiya na yan. Di ba? Isipin mo, pangalawang takbo mo na, talo ka ng talo. Hindi ka ba nakakapunan na? Talo ka kay Bongbong. Tapos matatalo ka na naman kay Duterte. Lahat na ng kulay, tinalo ka. Saan ka pa susuot? Puro kahihiyan yun. Siguro iniisip niya yun. Bagaman ang sabi rin niya na hindi siya interesado, medyo open-ended yung kanyang sinabi tungkol sa pagtakbo. Kaya marami pang posibleng mangyari, Jiggy, dahil 2 years pa from now. Apo, at sa ngayon ho ba, ano ang nakikita nyo sa oposisyon? Sila ba'y nag-organize pa rin o medyo may forma na po? Tingin ko merong prosesong dinadaanan yung pink-yellow opposition, no? Yung tawag nila ay tunay na democratic opposition. Pink-yellow. Paano kayo naging oposisyon? Gusto nyo makitandem kay Bongbong? Diyan pa lang fake news ka na, Lamas. Dinadaanan sila ng proseso para mamili ng isang standard bearer. No? At saka ang alam ko, later this year ay mag-a-announce sila. Whether that will be Risa Hontiveros. Talaga naman si Lamas. Umasa pa kay Risa. Feel naman niya. Feel naman niya. Umaasa siya kay Lenny. Umaasa pa siya kay Risa. Diba? Pathetic. I mean, kakaawa, no? Nafe-feel nyo yung pagka-desperate nitong mga to? Makino, or kung mag-o-open si Mayor Lenny Robredo, ay pwede siyang makasama dyan sa unifying candidate ng tawag natin ng mga Pink-Lawan Democratic Opposition. Hindi na Pink-Lawan. Democratic Opposition daw? Pink-Lawan Democratic Opposition. Una, hindi kayo opposition. Pangalawa, hindi kayo Pink-Lawan. Sa 2028, sigurado ako, Pulawan kayo. Pulawan, Kain, Suka, Democratic Party. Kasi magsasama kayo ng Marcos eh. So, paano naging oposisyon? So, Pula, Dilaw, Pulawan, Kain, Suka Party. Yan nga, no? Kung sa tingin nyo po, halimbawa lang, hindi talaga si Mayor Lenny
kumasa sa pagkapangulo. Nabanggit nyo, Bam or Risa Ontiveros, may iba pa po ba mga pangalan kayong nakikita? For now, yung dalawa lang, no? At syempre, mahalaga kung sino yung i-endorse ni Mayor Leni Robredo. Siguro isa rin sa hinihintayan ng mga ibang observers kung mag-endorse siya. Dahil pag nag-endorse siya, baka malamang yung sinasabi niyang hindi na siya tatakbo ay mas natuldukan na. Ngayon kasi wala pa siyang sinasabi na i-endorse, no? Siguro dahil maaga pa or baka dahil may proseso pang dinadaanan, sabi ko nga. Pero kung siya... Pero titignan mo, nipis nung lineup nila, no? Leni, Bam Aquino, and Risa. Kahit patakbuhin mo yung tatlong yan, pag samasamahin mo yung boto, hindi aabot sa kalahati ni Sara. Ganun po kalupit yan. Ganun po kababaw yung lineup nila. Wala talaga. Wala na silang mahita. They are over. Kung ako sa inyo, planuhin nyo na lang, kumita kayo nitong eleksyon, kunin nyo yung contribution ng pamahalaan, contribution ng mga negosyante, ayos na kayo. Nag-endorse na ng unifying candidate ng Democratic pink-yellow opposition, then posibleng lumipat dun sa kanyang i-endorse yung mga supporters niya na hindi naman insignificant if you look back at the 2022 election. She got 15 to 16 million votes. That was the vote na nagpanalo kay President Pinoy at even kay President Duterte. So hindi siya insignificant. At itong mga botanteng ito ay definitely hindi lilipat yan kay Sara Duterte. Apo, at sa tingin nyo ho, bilang political strategist, ano Alam mo, hindi mo masasabi na hindi lilipat yung iba dyan kay Sara Duterte. Kasi ako may mga personally kilala na dating nasa pink. Diba? Lumipat na kay Sara. Remember, nung hindi tumakbo si Sara na sa pagka-presidente, ayaw namin kay Bongbong, of course, we need to go to the second choice, si Isko. Marami doon pink, marami doon dilaw. Pero ngayon, bagamat hindi man lahat, marami doon Duterte na. So, fake news ka na sasabihin mo yung mga talagang pink ay hindi lilipat. Hindi po totoo yung sinasabi mo. Ano lang, mapapansin nyo dito sa aking opinion, mapapansin nyo dito kay Lamas, pag nakinig ka sa mga interview niya, malayo sa katotohanan yung mga sinasabi niya. Ang style po nito si Lamas is mind conditioning. Pansinin nyo parati yan. Ganyan po ang style niyan. Laging dinadownplay yung lakas ni Sara, kahit naman the survey will say na number 1 siya talaga sa presidential candidate sa natatakbo. But anyway, kayo na mag-observe. Tingnan ninyo kung malayo ba ang kanyang pag-analyze, sabi political analyst daw siya, pag-analyze sa politika or ang layo niya sa katotohanan, minamind condition lang ang mga Pilipino. Ang problema kasi sa style ng mind conditioning, hindi naman tanga Pilipino. Alam naman nila kung niloloko lang sila ng isang tao. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.